Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ng Panginoon at purihin ng Kanyang ngalan. Ipahayag ang Kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapaktunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinailangang siya'y maghandog ng hain hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa mga kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan nino man sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas sa kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek." Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na nakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito,
Siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Minarapat ng Diyos na siya'y gawing dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng Poon sa hari ko at Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon, ay palalawakin niya ang lupain iyong sakop, at lahat ng kaaway mo ay sakupin at pagharian. Gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi? Sumagot si Jesus, makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang Lunes po ng umaga sa lahat. Medyo malalim ang ating ebanghelyo. Subukan po nating pagnilayan. Subukan nating unawain ayon lamang dun sa kaya
nung ating kaisipan. Tayo po na mga Kristiyano, Katoliko for that matter, ay meron po tayong tinatawag na Judeo-Christian tradition. Ano po yung Judeo-Christian tradition? Na marami tayong tradisyon sa simbahan na may pinag-uugatan sa mga tradisyon ng mga Hudyo. Halimbawa po, yung pag-aayuno is a Jewish practices na nakuha natin sa kanila. Halimbawa, ang konsepto ng sakripisyo o sacrifice. Di po ba sa templo ay nag-aalay sila ng mga hayop bilang sakripisyo sa kanilang mga kasalanan? Tayo meron ding sakripisyo. Ang banal na misa, ang Eucharistia, na ang katapusang pag-aalay ay nangyari nang si Jesus ang siyang naging alay sa krus. Kaya nga po represented nung hayop na Lamb of God. Mula kay Abraham, kay Moses, kay Jacob, kay Aaron, hanggang kay Haring David, sila ay ating mga kinikilalang ama ng paglalakbay patungo doon sa kung ano ang bago. Kaya gumamit si Jesus ng paghahambing tungkol sa sisidlang alak na luma at bago upang ipaliwanag sa mga Hudyong ito na ang ating kinalakihan, kinasanayan at pinaniniwalaan ay natapos na. Kaya nga si Jesus ang karurukan ng lahat ng bagay. Natapos kay Jesus ang luma at mag-uumpisa tayo kay Jesus sa kaniyang bagong batas. Kaya ang pag-aayuno para kay Kristo ay hindi lamang pagsunod sa batas ni Moses, kung hindi dapat ito ay maging interior motive ng bawat isa. Mag-aayuno ka dahil ito ang kailangan. Hindi ka mag-aayuno dahil ito ang sinasangkalan ng batas ni Moses. Kaya't ipinaliwanag ni Jesus, dahil siya ang katuturan at ang karurukan ng lahat, mag-aayuno ka lang kapag wala na ang lalaking ikakasal. Dahil ang ayunong ito ay wala na sa langit. Dahil kasiyahan at galak ang matatamo ng lahat pag tayo'y nasa langit na at kasama ang Diyos. Ito ay pagsasabuhay ng pagsunod ayon sa interior motive ng iyong puso at ng iyong pananampalataya. Hindi ka sumusunod dahil ito lamang ang idinidikta. Sumusunod ka dahil ito ang tama. Hindi dahil sa idinidikta, kung hindi dahil ito ang tama. Kaya titingnan mo ang pag-aayuno bilang isang espiritual na bagay na nag-uumpisa sa pisikal at dinadala natin ito para magkaroon ng kahulugan at katuturan ang iyong ginagawang practice of fasting. Kaya nga ang tanong, to fast or not to fast?
mag-aayuno o hindi mag-aayuno. Mag-aayuno ka dahil ito ang idinidikta ng puso mo ayon sa diwa ng kautusan ni Kristo. Hindi ka mag-aayuno dahil natatakot ka kapag hindi ka sumunod, hindi ka mapupunta sa langit. Magkaiba po yun. Kailangan ng interior motive ay nanggagaling sa kalooban at hindi nanggagaling sa dikta ng batas na tinapos na ni Jesus. Kaya nga ang lahat ng ating batas, ang batas ng New Covenant, tapos na tayo sa Old Covenant. Ito ay fulfilled na, natapos na ni Kristo, at siya ay natagtag ng bagong covenant upang iyon ang ating susundin. Kaya nga't gumamit siya ng simbolo ng sisidlang alak. Hindi pwedeng namumuhay ka sa nakaraan at lalagyan mo ng kasalukuyan. Hindi siya magtutugma. Kaya ang batas ni Jesus ay ang batas ng pag-ibig na siyang dapat nilalagyan ng alak upang maging mas masarap at maging kaaya-aya ang lasa nito. Dahil susunod tayo sa batas dahil sa pag-ibig. Hindi tayo susunod sa batas dahil ito ang itinatakda. Sa ating paglalakbay bilang mga sumusunod kay Kristo, tignan natin kung saan tayo nakatapak. Tingnan natin kung tayo ba ay nagpupulfill ng New Covenant o tayo'y nagsasabuhay pa rin ng matandang covenant na tinapos na ni Kristo. Kaya nga mayroong pangitain doon sa bundok na nasaksihan ng 3 alagad na napakita si Moses at si Elias kasama si Kristo. Pagpapakita na kay Kristo naroon na ang kabuuan ng batas at ang kabuuan ng propeta. Nangangahulugang wala nang bagong propeta pa ang lalabas. Wala nang bagong batas pa ang lalabas dahil ito ay nasa paanan na at ito ay naisabuhay na at naipakita na ni Kristo na siya ang bagong batas, ang batas ng pag-ibig. Kaya be careful with the kind of tradition that you are living. Baka nadidiktahan kayo ng mali sa mga tradisyong nagdaan na kesa doon sa bagong batas o tradisyong binuo at ipinapasa ni Kristo mula sa kaniyang unang alagad hanggang sa panahon natin ngayon. Ang pinakamataas na ito ay ang banal na Eucharistia na siya nating tinatanggap upang tayo'y maging bagong tao sa bagong batas ni Kristo. Do away with useless practices na hindi naman mahalaga sa kaligtasan. Ano ba yung mga maling practices na kadalasan ating ginagawa? Kayo, siguro sa dami nun, ay wala kayong halos matandaan. Bigay nga tayo ng sample. Kandila.
Anong ginagawa natin sa kandila? Naniniwala kayo na kapag nagsindi kayo ng pink na kandila, suswertehin ka? O kaya ay green na kandila para pera kasi green? Ano-ano mang kulay ng kandilang yan, hindi makapagbibigay ng katuturan kung hindi tama ang interior motive ng tao sa kaniyang puso. You do away with that practices. Dahil ang kandila ay sumisimbolo sa liwanag na ibinibigay ni Kristo. Hindi ang pangpaswerte, hindi ang inspirasyon, hindi ang pag-abroad, hindi ang kung ano-ano pang kahulugang idinidikit ninyo sa kandila. Wala iyong kwenta. It's a useless tradition. Ang tingnan natin ay ang liwanag na binibigay ni Kristo sa kaniyang banal na Eukaristiya at sa kaniyang banal na salita. Kung araw-araw natin itong pag-iisipan, kung araw-araw nating pagdinidayan, marami tayong matatanggal na bagay na hindi naman talaga konektado sa kaligtasan ng tao. Siguro nung New Year, nagsabit pa kayo ng prutas, ubas doon sa inyong pintuan. Baka hanggang ngayon nakasabit pa, hinihintay niyong matuyo. Ayun, matutuyot kayo. Wala namang ibig sabihin yun. It's a useless practice. Meron pa naglalagay, di ba, ng prosperity bowl. 12 na itlog. Meron pang coins na ginto-ginto. May bulak. May bigas. Ano pa ba yung isa? Tubig. Bakit mo inilalagay doon ang iyong kapalaran? Bakit mo ilalagay doon ang iyong kinabukasan? Mas maganda pang ilagay mo, crucifix, 2 kandila, tapos. Kasi sinasabi mong si Kristo ang hari ng bahay na ito at hindi ang mga itlog na naririto. Useless exercises. Wala naman daw pong mawawala. Ay, meron po. Mandaming nawawala. Nalulukuban tayo ng hindi bagay na tama at pinaniniwalaan natin itong kumbinsido tayo sa mga bagay na hindi totoo. Kaya tayo'y maglalagay ng bagong alak sa bagong sisidlan. Dahil tayo'y pinagpaginibago na ni Kristo dahil sa kaniyang pagkamatay at muling pagkabuhay, binabago na niya ang kaisipan ng tao. Ang pagpanibagong ito ang dapat nating paniwalaan at dapat nating sundan dahil sa katotohanan, bagong tao ka, bagong alak, bagong sisidlan. Ang ilalagay natin ay walang iba kung hindi ang pag-ibig ni Kristo na patuloy na nagpapanibago at nagbibigay sa atin ng biyaya hanggat bukas ang ating puso. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa pinaghahalagahan ng Ebanghelyo upang mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos, at ang mga pinunong lingkod nito, naway sundin ang udyok ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao sa ngayon ang laging napapanahong mensahe ng Ebanghelyo.
Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa mga pinagkalooban ng tungkuling pangangasiwa, paggawa ng batas at paghuhukom sa lipunan, naway lagi nilang ilagay ang pangkalahatang kabutihan ng tao higit pa sa ipinatupad ng batas. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat, naway maging bukas ang mga puso sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos kay Kristo, sapagat higit na mahalaga ito sa alinmang sinaunang relihiyosong kaugalian. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat, naway maging mga daan ng pagmamahal na pag-aaruga ng Panginoon sa mga may karamdaman sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng kalinga at malasakit. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang mga pumanaw naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kaming mamuhay bilang bagong sambayanang pinalaya sa pamamagitan ng pag-ibig ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Ang maihandog sa iyo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos,
Siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pakapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kami pahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please. Kordero ng Diyos, nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubog at sa bibig bago umalis pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Muling binabalik ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage Batch 2 sa darating na 18 hanggang 20 ng Pebrero. Halina't magdasal at maglakbay
sa iba't ibang simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo. Ang mga flyers ay available sa ating information guard katabi ng ating finance office. Maaari din kayong tumawag sa numerong 0927-819-5959 para sa karagdagang impormasyon. Ito po ay limited slots only. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.